Sa isang relasyon, dapat na palagi tayo nagtitira ng pagmamahal at respeto para sa ating sarili. Ayos lang na magmahal tayo ng sobra at pagbigyan ng mga hiling nila sa atin. Pero maglagay tayo ng limitasyon sa lahat ng oras. Huwag nating hayaan na maubos tayo bago natin ma-realize na hindi talaga sila ang para sa atin. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga loyal listeners ninyo sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kim. 26 years old, nakatira dito sa Cavite at nagtatrabaho bilang office staff. Sa radyo pa lang ay sobrang fan nyo na ako, Papa Dudut. Kaya naman natuwa talaga ako nang magkaroon na kayo ng sariling YouTube channel. At palagi ko ring inaabangan ang mga madadramang sulat na binabasa ninyo dahil palaging may aral na nakukuha dito. Ganon talaga siguro sa totoong buhay, lahat tayo ay pwedeng makapag-iwan ng inspirasyon sa ibang tao. At sa tingin ko, ganon din ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. Papa Dudut, isa nga pala akong babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. In short, I am proud trans woman from Cavite. Nasa elementary pa lamang ay alam ko nang mali ang katawan na napasukan ng kaluluwa ko. Mas hilig ko ang gamit na pambabae kesa sa panlalaki. At ganon din pagdating sa iba't ibang laro. Hanggang sa magsimula na akong mag-dress noong nasa high school ako kapag may lakad kami ng mga kaibigan ko. Maswerte naman ako na kahit ganito ay tanggap ako ng mga magulang at ng mga kapatid ko. At nang makatapos na ako sa college ay doon ko na talaga nagawa ang magladlad ng totoong ako. Nagpahaba ako ng buhok at puro pambabae na lamang lahat ng mga undies at damit ko. Active ako sa social media at marami akong followers. Sabi nga ng iba ay marami raw ang nag-aakala na totoong babae raw ako. Payat kasi ako, chinita at mainhin kung magsalita. Kaya marami rin talaga ang nanligaw sa akin at nakailang boyfriend na rin ako. Pero masasabi ko na isa si Lucas sa mga pinakaminahal ko ng totoo noon. Nakilala ko lang din siya sa social media. Nag-comment siya sa isang TikTok video ko ng mga papuri sa akin. Hanggang sa nagpalitan na rin kami ng mga sweet messages. Palagi rin kaming magka-video call at sinasabi niya na nafo-fall na raw siya sa akin kahit na trans woman ako. Ganon din naman ako sa kanya pero pinipigilan ko ang sarili ko. At nang magkita nga kami doon na nga po kami nagkaroon ng official na relasyon. Sobrang pogi rin kasi talaga niya, Papa Dudut. Akala ko nga po noong una ay puro filter lang ang mukha niya pero mas gwapo siya sa personal. Kaya nang tanungin niya ako noon kung pwede niya ba akong maging girlfriend ay kaagad na oo ang sinagot ko, Papa Dudut. Grabe, nagutom ako sa horror movie na pinanood natin. Nagutom ako sa kakasigaw dahil sa mga nakakagulat na eksena. Hay, hanap na tayo ng kakainan, Kim. Yaya ni Myla na isa sa mga pinakaka-close kong babae sa office namin. Sabado ngayon at wala kaming pasok sa trabaho kaya nagkayaan kami na mag-mall at manood ng sine. Sige, pero pwede ba na dumaan muna tayo sa department store? May titingnan lang akong damit doon. Sagot ko habang hawak ang cellphone ko at kasabay na naglalakad si Myla. Sa lahat ng mga babaeng naging kaibigan ko sa opisina namin ay kay Myla ako pinaka-close. Marami kasi kaming napagkakasunduan kagaya ng pagkain, kape, damit at pati na rin minsan sa tipo ng lalaki. Uy, bet ko yan ha. Feel ko rin bumili ng bagong dress. Kaagad na sagot naman ni Myla. Ang pagsha-shopping ng mga damit ang pinaka-favorite naming ginagawa ni Myla kapag nagmo-mall kami ng magkasama. Dahil bukod sa magkasukat kami halos ng katawan ay parehos din kami ng taste pagdating sa mga dress. Actually sa may men's section sana ako magpapasama kasi may gusto kong bilhin na polo shirt dun sagot ko. Nakita ko ang pag-asim ng ngiti sa mga labi ni Myla bago tumingin sa akin. Don't tell me bibilhan mo na naman ng bagong damit yung jowa mo. Hindi ba kakabili mo lang ng damit sa kanya last week?
May okasyon na naman ba? Naiirita ang tanong niya. Bago pa lamang naman kami na mag-on ng boyfriend kong si Lucas. 2 buwan pero alam ko sa sarili ko na mahal ko na talaga siya. At mahal niya rin ako. At sa lahat din ng mga naging boyfriend ko, siya ang pinaka minahal ko talaga, Papa Dudut. Nasa dean's list kasi siya ngayong semester nila kaya gusto ko siyang bigyan ng prize. Sagot ko naman. So ano ka pala niya? Nanay niya? Hirit pa ni Myla na nginitian ko na lamang. Sa ganong pag-uusap kasi ay never ako nanalo sa kanya kaya hinahayaan ko na lamang siya sa gusto niyang sabihin. Naglakad na kami papasok ng department store at tumuloy sa may men's section. At dahil Sabado ngayon ay maraming tao sa loob para mamili. Mga pamilya, magjowa at meron ding mga solo na tumitingin ng mga damit na panlalaki. Alam mo Kim, maganda ka naman, sexy, wala ka nga lang sa baba na meron kaming mga babae. Pero hindi naman ibig sabihin nun magpapaloko ka ng paulit-ulit sa mga lalaki. Naiinis na sabi ni Myla habang tumitingin din ng mga damit. Uy, grabe ka naman, magpapaloko ka agad. Hindi ba pwedeng nagmamahal lamang ako? Saka mabait naman si Lucas hindi niya ako lolokohin. Kaagad na depensa ko. Mabait naman kasi talaga si Lucas. Hindi lang nakikita ng mga kaibigan ko lalo na ni Myla. Pakiramdam yata kasi nila ang mga trans women na kagaya ko ay wala ng pag-asa na makahanap ng seryosong lalaki na magmamahal sa amin ng totoo. Yung hindi kami peperahan o gagamitin lang. Ganun pa man alam ko naman na para sa akin din ang ginagawa at ipinapayo nila kahit minsan ay masakit talaga silang magsalita. Okay fine, hindi ka niloloko ni Lucas kasi ginagamit ka niya at ginagawang sugar mommy niya. Git pa ni Myla habang nakaharap na sa akin. Hindi niya ako ginagamit girl, pagtatanggol ko pa kay Lucas. Hindi ka niya ginagamit pero ikaw ang sumasagot sa mga date ninyo. Ikaw lang ang nagre-regalo kapag mansarin ninyo at ikaw lang ang pumupunta sa boarding house niya para magdala ng mga pagkain kasi nga estudyante pa lang siya. May allowance naman siya from his parents pero hindi ka man lang niya mailibre ng kwek-kwek sa kanto. So anong tawag mo doon? Ginagamit ka niya at nagpapagamit ka naman sa kanya. Ewan ko ba sa'yo girl? Sinabi ko naman sa'yo dati pa na huwag kang magjojowa ng estudyante kasi peperahan ka lang na mga yon. Pero hindi ka nakinig sa akin. Mahabang litanya ni Myla na ayaw pa rin akong tantanan. Nagbitaw ako ng malalim na buntong hininga kasunod ang pagbitaw din sa kulay asul na polo shirt na hawak ko. Alam mo parang gusto ko nang kumain na lang muna. Tara, sabi ko na lang. At para maputol na ang diskusyon at pagtatalo namin ay niyaya ko na lamang siya na kumain na kami kahit na hindi pa naman talaga ako nagugutom. Si Myla kasi yung tipo ng kaibigan na hindi nagpapatalo lalo na kapag alam niyang tama siya. Mabuti na lang at hindi na niya inopen ang topic tungkol sa boyfriend ko kaya nakakain ako ng maayos. Kinabukasan noon ay nakipagkita naman ako kay Lucas para ibigay sa kanya ang regalo ko. Matalino kasi ang boyfriend ko at proud ako sa mga achievements niya na nakukuha sa school niya. Gusto ko na iparamdam yon sa mga regalong ibinibigay ko sa kanya. Baby, dito na sana you. Text ko kay Lucas. Hi baby, sana you banda. Ingat ka ha, I love you. Muling text ko sa kanya nang hindi pa siya mag-reply. Baby, lapit na ba you? Reply ka please, love you. Text ko pa ulit. May 30 minutes na yata ako naghihintay sa fast food kung saan kami magkikita ni Lucas. Nakakailang text na rin ako sa kanya pero hindi pa rin siya nagre-reply. Nagsisimula na tuloy akong mainip. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa fast food at hindi ko kinakailangan na umorder kaagad ng pagkain. Baby, sorry late ako ha. Wika ng isang boses. Napapitlag ako sa lalaking biglang humalik sa pisngi ko na kaagad ding umupo sa bakanting upuan na katapat ko. Kaagad na naglaho ang pagkainip ko kasunod ang pagguhit ng ngiti sa mga labi ko nang makita ko nga si Lucas. Baby, bakit hindi ka naman nagre-reply? Nag-worry ako kasi akala ko kung anong nangyari sa'yo. Kunwari may pagtatampong tanong ko.
Sorry baby, sira na kasi ang battery ng phone ko kaya kapag 20% na lang, bigla nang namamatay at hindi na nagbubukas. Hindi naman ako mabilhan ng bago ni mama kasi kababayad lang namin ang tuition ko. Sagot naman ni Lucas. Inabot niya ang kamay ko at ikinulong sa mga kamay niya na nasa ibabaw ng maliit na lamesang nakapagitan sa aming dalawa. I miss you, malambing na wika niya. Naramdaman ko ang pag-init ng mga pisngi ko. Para akong teenager na umabot hanggang tenga ang ngiti dahil sa kilig. Sino ba naman ang hindi may in love sa kagaya ni Lucas? Gwapo na, matalino at malambing pa. Kaya hindi talaga ako naniniwala na niloloko o ginagamit niya lamang ako. I miss you too, kinikilig na sagot ko naman. Pang-apat pa lamang si Lucas na nagiging boyfriend ko. Pero alam ko sa sarili ko na siya ang pinakamahal ko at pinakamahal ako. Sa 3 naging boyfriend ko kasi lahat sila ay niloko at ginamit lamang ako. Pinirahan kaya mahirap nang magtiwala kaagad sa kahit na sino mang lalaki na nagpaparamdam ng pagkagusto sa akin. Kahit pa kay Lucas noong una. Pero iba siya, pinakita at pinaramdam niya sa akin na hindi ako isang trans woman na piniperahan lang. Pinaramdam niya sa akin na babae ako na dapat na minamahal at ipinagmamalaki sa harap ng maraming tao. Kaya kahit marami sa kaibigan ko ang may ayaw sa kanya ay wala akong pakialam. Ang mahalaga ay mahal ko siya at alam kong mahal niya ako. Baby, okay lang ba kung sa labas na lang tayo kumain? Tanong niya. Naramdaman ko ang malambing na pagpisil niya sa kamay ko na hawak niya. Sige, saang fast food mo gusto? Pagbabalik tanong ko. Sa karinderya na lang sana. Tila nahihiyang sagot ni Lucas habang minamasahe ang 2 hinalaki niya ang kamay ko. Okay lang naman pero akala ko namimiss mo na ang chicken dito. Kaya nga dito ako naghintay sa iyo Nagtatakang sagot ko naman. Oo, kaya lang baka hindi na umabot yung dala kong pera. Kulang kasi ang allowance na ibinigay ni mama. Tapos ayun nga, kakabayad ko lang ng tuition fee ko at boarding house. Muli malungkot na sagot naman ni Lucas. Ay naku baby, okay lang yan. Magstay na lang tayo dito at ako na muna ang taya ngayon. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kahit ako naman talaga ang madalas na nagbabayad ng kinakain namin. Oy hindi na baby. Ano ka ba? Ikaw na lang lagi ang sumasagot kapag kumakain tayo. Nakakahiya na sa'yo. Kaagad natanggi pa ni Lucas. Baby okay lang yun, kakasweldo ko lang naman kahapon. Saka ngayon na lang ulit tayo nagkita after 1 week, hindi ba? Hayaan mo na ako muna na sumagot ng date natin. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Graduating na kasi siya sa course na accountancy at ang alam ko ay mama na lang niya ang nagtatrabaho bilang isang janitress at nagpapaaral sa kanilang 4 na magkakapatid. Kaya bilang mas nakagagaan sa buhay ay alam ko na ako ang dapat na mag-adjust sa aming dalawa. Ako muna ang dapat na gumastos at magbigay. Mga bagay na hindi kailanman maintindihan ng mga kaibigan ko. Sure ka baby? Hindi ba masyadong nakakahiya sa'yo? Muling tanong ni Lucas. Baby, sa akin ka ba naman mahihiya girlfriend mo ko? Sa kababawi ka naman hindi ba? Nakangiting sagot ko. Ngumiti naman sa wakas si Lucas. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko bago ako hinalikan sa noo kasunod ang saglit na paglapat ng labi niya sa mga labi ko. Yes baby, I love you. Malambing na sabi niya. I love you too, sagot ko. Isa yon sa mga dahilan kung bakit sa lahat ng mga naging boyfriend ko ay si Lucas ang pinaka-minahal ko, Papa Dudut. Siya lang kasi ang gumagawa nun sa akin. Umahawak ng kamay ko sa harap ng maraming tao at hinahalikan ako kahit may ibang nakatingin sa amin. Si Lucas lamang ang hindi nahihiya na magparamdam at magpakita sa akin na kaya niya akong mahalin sa kabila ng mapanghusgang mga matang nakapalibot sa amin. Bagay na pinakamamahal ko sa kanya. Papa Dudut, kahit ayaw ng mga kaibigan ko kay Lucas ay pinanindigan ko ang relasyon naming dalawa.
Mahal ko siya at mahal niya ako, yun ang pinaka-importante para sa akin. Baby, saan nyo ngayon? Text ko kay Lucas. Boarding house po baby, why? Reply naman niya. Wala lang, I miss you. Text ko ulit. I miss you too baby. Idlip muna ako Paalam niya sa text. Sige po baby, I love you. Muling reply ko. Nang mailagay ko sa bag ang cellphone ko ay sinuklay ko ang mahaba kong buhok. Bago naglagay ng blush on sa pisngi ko. Nakaharap ako noon sa salamin sa loob ng CR ng isang fast food na malapit sa boarding house ni Lucas. Ngumiti ako saglit habang nakatitig sa sarili kong refleksyon bago nag-decide na lumabas na. Wala pa namang kalahating kilometro ang layo ng boarding house mula sa fast food at hindi rin masyadong mataas ang sikat ng araw. Kaya kagad ako nakarating doon. Bahagya ko munang inayos ang palda na suot ko at fitted na blouse. Sinuklay-suklay ang mahaba kong buhok bago inihanda ang matamis kong ngiti. Kumatok na ako sa pinto ng boarding house ni Lucas. Happy 3rd monthsary baby. Bungad ko kay Lucas nang buksan niya ang pinto. Baby, hindi mo sinabi na pupunta ka dito ngayon? Sagot ni Lucas. Nakasuot lamang siya ng sando at boxer short. Napansin ko rin na may butil ng pawis sa noo niya. Kahit bukas naman ang electric fan sa loob ng boarding house niya. Mukha tuloy siyang galing workout at hindi bagong gising. Gusto kasi kitang isurprise ngayong monthsary natin. Busy ka ba? Tanong ko. Hindi naman, lika pasok ka. Ang sabi ni Lucas bago pinunasan ang pawisan niyang mukha. Nauna siyang pumasok sa akin sa loob at maliksi siyang lumapit sa may lamesa na nasa may kusina upang isarado ang nakabukas na laptop na nandoon. Maliit lamang ang boarding house ni Lucas at halos dikit na ang sala sa kusina pero meron namang kwarto at sariling banyo. Walang TV pero meron siyang laptop na panlibangan niya, electric fan at maliit na refrigerator. May dala pala akong cake wika ko. Inilagay ko na sa lamesa ang cake na dala ko dahil nangangalay na rin ako sa pagbibitbit noon. Thank you baby. Niyakap ako ni Lucas sa may likuran bago idinikit ang baba niya sa kanang balikat ko. Madalas niya yung gawin kapag naglalambing sa akin lalo na kapag may gusto siyang ipabili o kaya ay may bagay siya na hindi maibigay sa akin. Sorry, wala akong mabibigay na kahit na ano sa iyo ngayon na. Alam mo naman na short ang budget namin ni mama. Malungkot na wika niya. Ano ka ba? Sabi ko naman sa iyo hindi ba okay lang yun baby. Pero eto para sa iyo. Wika ko. Kumalas na ako sa pagkakayakap niya at tumarap sa kanya habang hawak ang isang maliit na paper bag. Hala, thank you baby. Na-excite na kinuha ni Lucas ang regalo mula sa kamay ko at kaagad na binuksan ang kahon. Ay, relo? Medyo dismayadong sabi niya. Oo, hindi ba yan ang relo na nakita natin sa mall na gustong gusto mo na design? Tanong ko. Ang pagmumall at panonood namin ng sine noong nakarang linggo ang tinutukoy ko. Napadaan kasi kami sa isang store ng relo at napansin ko na nagustuhan niya ang relong yon na hindi niya mabili dahil wala rin siyang dalang pera. Mali ba ako nang nabili? Hindi ba yan ang chinek mo dati na design? Tanong ko pa. Umiling si Lucas. No, I mean yes, ito yung design ng relo na gusto ko. Ano lang Gusto niya na hindi matuloy ang sasabihin sa akin. Ano yun baby? May gusto ka bang sabihin? Huwag ka nang mahiya. Pangungumbinsi ko sa kanya. Sa 3 buwan na magkarelasyon kami ay alam ko na ang ganong tono ng pagsasalita niya. May ibang bagay siya na gustong regalo. Akala ko cellphone ito kasi hindi ba medyo nagluloko na yung cellphone ko? Nagkakamot ulo na sabi pa ni Lucas. Ganun ba? Sorry, akala ko kasi gusto mo ng relo na ito, ang sabi ko. Hindi ko na binanggit ang isang dahilan kaya hindi cellphone ang binigay ko. Ang totoo kasi medyo short na rin ako sa budget kaya inuna ko na lamang nabilhin ng relo kaysa sa cellphone na alam kong gusto niya. Uy baby, okay lang. Nagustuhan ko naman tong relo. Sobra. Ako nga walang gift sa iyo Malungkot na sabi pa ni Lucas. Nalulungkot na naman ang baby ko, ang sabi ko. Ako naman ang yumakap sa kanya.
Alam ko naman kasi na hindi niya rin gusto na ako lang lagi ang gumagastos at nagre-regalo sa aming dalawa. Ramdam ko yon at nagkataon lang talaga na mas nakagagaan ako sa kanya pagdating sa pera. Ganoon naman kasi kapag nagmamahal, hindi ba? Kung sino ang mas nakagagaan ay siya ang dapat na mag-adjust at magbigay. Thank you baby ha. Kaya mahal na mahal kita eh. I love you. Wika niya. Bahagya akong dumikit upang maabot ng labi ko ang mga labi niya na saglit kong hinagkan. I love you too baby, sagot ko. Papadudot dahil medyo nagloloko na nga ang cellphone ni Lucas ay madalas na siyang hindi nakasasagot sa mga text o tawag ko. Nalulungkot tuloy ako kapag hindi niya ako nare-replyan pero iniintindi ko na lamang din kasi alam ko na busy talaga ang college life. At saka yun nga medyo nahihirapan na siyang gamitin ang cellphone niya. Kaya naman sinimulan ko na ring planuhin na bilhan siya ng pamalit na cellphone. Bibili ka ng bagong phone? Tanong ni Myla sa akin nang pumasok kami sa store ng mga cellphone na nasa loob din ng mall. Hindi, may i-check lang, sagot ko bago lumapit sa isang stall ng isang kilalang brand ng cellphone. Don't tell me bibilhan mo yung jowa mo ng cellphone. Taas ang isang kilay na wika ni Myla. Plano pa lang naman para sa next monthsary namin. Sira na kasi ang cellphone niya. Sagot ko habang patuloy sa pagtingin-tingin ng cellphone niya. Hindi ako nakatingin sa kanya pero alam na alam ko na ang itsura ng mukha niya. Malamang ay gusot na naman sa inis. Girl, yung totoo, nasa ng utak mo? Nasa ulo mo pa ba o nandyan na sa gitna ng dalawang hita mo na feeling babae? Mataray na sabi ulit ni Myla. Anyway, alam ko namang hindi mo rin ako papakinggan pero in fairness ang sweet ninyo kahapon sa Jollibee. Napapailing na sabi pa niya. Lumingon na ako kay Myla sa sinabi niyang yon bago kumunot ang noo ko. Kahapon? Hindi kami magkasama kahapon nagtatakang sabi ko. Hindi ikaw ang kasama niya? Akala ko ikaw kasi mahaba din ang buhok ng kasama niya at medyo payat din. Hindi ko na lang kayo nilapitan kasi alam mo namang ayaw ko sa kanya. At baka lang din matarayan ko pa siya pagpupumilit pa ni Myla. Baka akala mo lang kami yon pero hindi naman talaga. Ang alam ko busy rin talaga siya sa pagre-review sa boarding house niya para sa finals nila kaya hindi muna ako nakipagkita sa kanya kahapon. Sagot ko. Okay, pwedeng hindi ikaw yung girl na nakita ko kasi nakatalikod pero sure ako na si Lucas ang… Girl, ayan ka na naman Alam kong ayaw mo sa boyfriend ko but please, wag mo naman siyang gawa ng issue. Putol ko sa mga sinasabi ni Myla. May ibang kutob na ako dahil sa mga sinabi niya pero ayaw ko nang i-entertain pa dahil baka napaparanoid lamang ako. Bumuntong hininga na lamang si Myla. Sorry girl, ayaw ko lang talaga na masaktan ka sa huli. Medyo guilty na wika niya. Ang sabi ko noon ay hindi ko i-entertain ang kakaibang kaba na nagsimula kong maramdaman dahil sa mga sinabi ni Myla tungkol kay Lucas. Pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi pansinin. Lalo na at madalas ay hindi na niya ako masyadong tinetext at pinupuntahan sa opisina kapag wala siyang pasok. Tapos kung hindi pa ako ang pupunta sa boarding house niya ay hindi pa kami magkikita. Pilit ko na lamang talagang pinagsasawalang bahala ang lahat. At iniisip ko na baka nga paranoid lamang ako at nag-overthink masyado. Baby, thank you so much sa cellphone na ito Grabe, ang mahal nito hindi ba? Ang sabi ni Lucas nang maiabot ko sa kanya ang cellphone na binili ko kahapon. Hindi ko na nahintay pa ang monthsary namin at binili ko na kaagad siya ng bago. Nakakuha kasi ako ng malaking incentive sa trabaho. Kaya naman naisipan ko na siyang bilhan ng cellphone para mas madalas na niya akong matext. You're welcome baby, sagot ko habang inaayos ang isang unan sa may ulunan ng kamang inuupuan naming pareho. Niyakap ko ng mahigpit si Lucas at hinalikan sa noo, sa ilong bago dumampi ang mga labi niya sa mga labi ko. Ang sarap sa pakiramdam ng mga halik niya. Parang akong lumilipad at lumulutang sa kalangitan. Pakiramdam ko ay babaeng-babae talaga ako kapag magkadikit ang mga labi naming dalawa. Ring ng isang cellphone ang pumutol sa halika namin na nagsisimula pa lamang uminit.
Kumunot ang noo ko at napalingon ako sa bahagi ng kama na may dalawang magkapatong na unan kung saan ay nanggagaling ang tunog. At bago pa maabot yon ni Lucas ay naunahan ko na siyang matanggal ang unan at makuha ang isang hindi pamilyar na cellphone. Napalunok ako nang makita ang pangalan ng caller na Babe Fatima. Sino ito? Kinakabahang tanong ko. Classmate ko yan, baby. Sagot kaagad ni Lucas. Kinuha na niya ang cellphone mula sa kamay ko. Bakit may babe sa pangalan niya? Nagsisimula nang tumaas ang boses ko habang nagpipigil ng mga luha. Kasi yun talaga ang name niya, baby. Wala ka namang palitan ko ang pangalan niya. Inis na sagot din ni Lucas sa akin. Akala ko ba wala kang cellphone? Saka bakit parang bago to? Hindi ko na makontrol ang galit na nagsisimula kong maramdaman pero sinubukan ko pa ring pigilan ang mga luha ko. Babe, hiniram ko lang to. Kailangan ko na rin kasi ng cellphone, hindi ba? Kaya nga paminsan-minsan ay nakaka-text ako sa'yo. Sagot pa niya. Tumayo na ako at inayos ko ang bag ko. Plano ko nang umalis ng boarding house bago pa ako tuluyang mapahagulhol. Alam ko na tama ang hinala ko. Tama na ang pagpapakatanga na ginawa ko para sa kanya. Baby? Wika ni Lucas na sumunod naman kaagad sa paglalakad ko palabas ng kwarto. At bago ko pa mahawakan ang siradura ng pinto ay nayakap na niya ako sa may likuran. Baby, wala ka ba talagang tiwala sa akin? Mag-aapat na buwan na tayo pero bakit parang pakiramdam ko ay niloloko pa rin kita? Ganun ba talaga ako kahirap pagkatiwalaan? Mukha ba talaga akong manloloko? Mahirap ba talaga akong mahalin? O hindi mo lang talaga ako mahal? Madramang mga tanong ni Lucas sa akin. Basag na ang boses niya at alam kong umiiyak na siya, dahilan yon para tuluyan ko na ring hindi mapigilan ang sarili kong mga luha. Hinarap ko na rin siya noon, Papa Dudut. I'm sorry, baby. Sorry kung nagpadala kaagad ako sa galit at selos. Sorry talaga. I trust you and I love you, baby. Sagot ko sa kanya. Pinunasan ni Lucas ang pisngi kong basa ng mga luha gamit ang hinlalaki niya. I love you too, baby. Wika niya. At sa muling paglapat ng mga labi naming dalawa ay pinikit ko na ang mga mata ko at alam kong may mali sa ginagawa ko at sa gagawin ko pa. Pero wala Pokmaro ako at mahal ko si Lucas, Papa Dudut. Kagad kami nagkaayos ni Lucas nang pakinggan kong muli ang mga paliwanag niya, Papa Dudut. Mali din naman kasi na nagalit kagad ako sa kanya. At pinaniwalaan ko noon ang sinasabi niya na may babe talaga ang pangalan ng Fatima sa cellphone niya. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko kahit ramdam ko na may mali na sa nangyayari sa relasyon namin noon. Good morning! Bati ko kay Myla na nakaupo sa katabi kong station sa loob ng opisina namin. Naupo na rin ako at kaagad na inayos ang bag ko. Maaga pa naman para sa shift ko kaya inilabas ko muna ang cellphone ko para i-text si Lucas. Hi baby, office na me. Miss na kita kaagad, I love you. Text ko. Girl, sinabi ba ni Lucas kung nasaan siya kagabi? Tanong ni Myla. Nasa boarding house kasi kailangan niyang mag-review. Sagot ko pero hindi ko siya nilingon dahil patuloy ako nagtatype ng susunod kong text message sa boyfriend ko. Can I show you something? And i-confirm mo na rin kung boyfriend mo itong nasa picture? Ang sabi pa ni Myla. Napalunok ako kasunod ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nilingon ko na si Myla na nakaupo lang sa katabi kong swivel chair. May hawak din siyang cellphone at may bahagi ng isip ko ang nagsasabi na huwag ko na yung tingnan pero alam kong kailangan. Nasaan? Tanong ko. May pag-aalinlangan na iniharap ni Myla ang screen ng cellphone niya sa akin. Muli akong napalunok ng laway nang makita ko ang picture. Kuha yon sa isang bar na minsan na naming napuntahan ni Myla. Pero hindi lang pamilyar na bar ang dahilan kung bakit tila anumang oras ay maiiyak na ako.
Kung hindi ang pamilyar na mukha ng isang lalaki sa picture na hawak ang kamay ng babaeng kasama nito. Kalahati lang ang kuha sa mukha ng lalaki sa picture pero sigurado akong kilala ko siya. Nagkayaan kasi kami ni Lexi mag-bar kagabi. May nag-away pa nga na magjowa doon kasi nahuli niya ng babae ang boyfriend niya. Tapos napalingon ako sa isang table kung saan ay nakita ko si Lucas. Actually nilapitan ko nga siya kasi akala ko ikaw yung kasama niya pero hindi ko rin tinuloy kasi na-realize ko na hindi pala ikaw ang kasama niya na nandun sa table. Ibang babae ang kasama niya at ka-holding hands niya, ang wika pa ni Myla. Pigil ang mga luha na sinabi ko sa kanya na hindi si Lucas yon at baka kahawig lamang. Sinabi ko lang yon kahit alam naming pareho na boyfriend ko talaga ang nasa picture. Halos magtalo pa kami at nang magtaas na ako ng boses at sabihin sa kanya na huwag siyang pakialamera sa buhay ko. Doon na siya huminto sa mga sinasabi niya. Wala nang masasakit pa sa isang trans woman na kagaya ko ang lokohin ng taong mahal ko para sa isang totoong babae. Iniharap na sa akin ni Myla ang malaking posibilidad na masaktan na naman ako pero tinalikuran ko pa rin yon at nagpatuloy akong magbulag-bulagan. Nagkunwari akong walang nakita at nalaman. Nagkunwari akong hindi nasasaktan lalo na kapag kaharap si Lucas. Ni hindi ko binanggit sa kanyang tungkol sa pagsisinungaling niya noong gabing nasa bar siya. At ang sabi niya sa akin ay nasa boarding house lamang siya. Nagpanggap ako na hindi ko alam na may ibang babae siya. Baby, alam mo ba kung magkano yung bagong labas ng paborito kong brand ng rubber shoes? Tanong ni Lucas habang nagbabalat ng nilagang itlog at ako naman ay nagluluto ng pansit canton sa kusina ng boarding house niya. Nasa 6,000 to 7,000 siguro baby, sagot ko. Isinaling ko na ang sinala kong noodles ng kanton. Ang mahal pala baby no? Sabi ni Lucas na patapos na sa ginagawa niya. Alam mo naman ang brand ng sapatos na yun kapag naglabas ng bago. Mahal talaga, segunda ko. Inilipat na ni Lucas ng lalagyan ng itlog na binabalatan niya. Naghugas siya ng kamay at nagpunas din kaagad bago lumapit sa akin at niyakap ako sa may likuran. Baby, may lambing na wika niya. Baby, pawis ako. Huwag mo akong yakapin, nakangiting saway ko. Naka-off-shoulder blouse kasi ako kaya nagsisimula akong makaramdam ng kiliti sa pagdikit ng mga labi niya sa balikat ko. Baby, pwede bang yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko? Malambing na tanong pa ni Lucas. Napalunok ako ng laway at pasimpleng bumuntong hininga bago nakangiting humarap sa kanya. Sige baby, may incentive naman ako sa month na yon kaya mabibilhan kita ng shoes na gusto mo. Sagot ko sa kanya. Talaga baby? Thank you ha, kaya mahal na mahal kita eh. Sobra mo akong binibaby. Natutuwang wika niya. Wala yon. Alam mo naman na mas mahal na mahal kita. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Babe, nandiyan ka ba? Sabay kaming napatingin sa may pinto ni Lucas dahil sa boses babae na nanggaling doon kasunod ang mahihinang katok. Ibang babae ang kasama at kahalikan niya sa bar. Boses yun ni Myla na para bang bigla na lamang pumasok sa isipan ko. Ang kaibigan ko na galit sa akin dahil tinuloy ko pa rin ang relasyon namin ni Lucas. Sino yun? Tanong ko habang sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Pinipigilan ko ang sarili ko na maiyak dahil alam ko na wala namang dahilan para maiyak ako. Naniniwala ako na walang pwedeng maging dahilan para masaktan at umiyak ako. Baby, saglit lang ha, baka si Fatima yon, yung classmate ko. Sagot ni Lucas. Pero bago pa siya makalapit sa pinto ay bumukas na yon at pumasok na ang babaeng kumakatok. Babe, nandiyan ka ba? Sorry kung pumasok na ako kasi… Kaagad na napahinto sa pagsasalita ang babaeng pumasok sa loob ng boarding house nang mapaharap sa amin ni Lucas. May hawak siyang paper bag na may donut na logo. Baka sa mukha niya ang pagkagulat nang makita kami. Nangatala mga labi ko habang pigil pa rin ang mga luha ko. Magandang babae,
Magkasing haba kami ng buhok at tansya ko ay magkasing katawan rin kami. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang babaeng nasa litrato na kasama ni Lucas sa bar. Siya ang co-holding hands ni Lucas. Baby, si Fatima nga pala, classmate ko. Pagpapakilala ni Lucas sa babae. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ko bago bumaling ng tingin kay Lucas. Kailan mo pa ako niloloko? Naiiyak na tanong ko. Baby? Baby, hindi kita niloloko. Kasunod ng paghakbang niya palapit sa akin ay ang malakas na paglapat ng palad ko sa mga pisngi niya. Akala ko iba ka. Pareho ka lang pala nila. Pare-pareho lang talaga kayo. Hindi ko na siya hinintay pa na muling makapagsalita at kinuha ko na ang gamit ko at dire-diretsyong lumabas ng boarding house. Nasa biyahe pa lamang ako ay wala nang tigil ang mga mata ko sa pagluha, lalo na nang makauwi ako at makapagkulong ako sa kwarto. Kinatok ako ni ate ko at ni mama pero hindi ako lumabas. Hindi rin ako pumasok sa trabaho kinabukasan. Dinibdib ko ang sakit na dulot ng litratong ipinakita sa akin ni Myla at ng babaeng biglang dumating sa boarding house ni Lucas. Grabe, sobrang tanga ko kasi pilit akong nagbulag-bulagan kahit harap-harapan na akong niloloko ng boyfriend ko. Pinilit ko ang sarili kong paniwalain na walang mali sa relasyon namin at ako talaga ang mahal ni Lucas. Ganito pala talaga kasakit ng masaktan lalo na kapag binigay mo na ang lahat at wala ka nang tinira para sa sarili mo. Pero papadudot akala ko ay matatauhan na ako dahil sa nangyari na yon. Kaya lang pagkalipas ng 3 araw ay parang kusang bumalik ang helmet ng katangahan sa ulo ko. Bigla na lamang akong nagsisi sa ginawa ko kay Lucas at napatanong sa sarili ko. Naisip ko na paano kung totoo ang sinasabi ni Lucas na kaklase at kaibigan niya lamang ang Fatima na yon. Paano kung masyado lang madumi ang isipan ko para isiping niloloko lang ako ng boyfriend ko? Paano kung dapat pala ay pinakinggan ko muna ang explanation niya? Paano kung mali pala talaga ako? Mga paano na alam kong katangahan lang pero isa ng alang ko pa rin. 3 araw kong pinag-isipan ang lahat bago ako nag-decide na makipag-ayos kay Lucas. Kahit ni isang text o tawag ay wala akong natanggap mula sa kanya. Babalikan ko siya at pakikinggan ko ang lahat ng sasabihin at ipapaliwanag niya sa akin. Makikinig ako at maniniwala ko kahit gaano ka-imposible na maging totoo yon. Pumunta ako sa mall at binili ang sapatos na gusto niya. Ginamit ko muna ang pera na pambayad namin ng kuryente sa bahay. Pwede namang ma-delay yon dahil wala pa sa 2,000 ang bill namin. Nag-ayos din ako ng kaunti at bahagya kong kidulot ang buhok ko para maiba ang itsura ko sa Fatima na yon. Babae siya, trans woman ako. Hindi kami magkapareho dahil alam ko na ako ang mas mahal ni Lucas. Baby, sorry. Usap tayo please. Baby, nasa boarding house ka ba? Puntahan sana kita. Baby, I miss you. Baby, bati na tayo please. I love you baby. Nakailang text at tawag na ako kay Lucas pero ni isa ay wala akong natanggap na reply sa kanya. Kaya tumuloy na lamang ako na pumunta sa boarding house niya. Nirelax ko ang sarili ko habang bumubulong. Maayos ko ito. Makikipagayos ako kay Lucas. Maayos namin ang relasyon naming dalawa. Hindi niya naman talaga ako niloko. Nag-overthink lang talaga ako, kumbaga nagtamang hinala lang ako pero mali naman talaga. Bumuntong hininga ulit muna ako habang nakatayo sa harap ng pinto ng boarding house ni Lucas. Iginuhit ko ang natural na ngiti sa mga labi ko at akmang kakatok na ako sa pinto nang bigla akong napahinto dahil sa 2 boses na nanggagaling sa loob. Babe, tama na, nakikiliti ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ni Fatima mula sa loob ng boarding house. Nakikiliti ka na wala pang ang ginagawa itong kamay ko. Nangangatal ang mga labi ko nang marinig ko naman ang boses ni Lucas. Kagad kong pinunasan ang luhang lumanta sa pisngi ko at kinatok ang pinto.
Pinagbuksan ako ni Lucas na kaagad kong nabakasan ang pagkagulat sa mukha niya. Kim, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong pa ni Lucas. Hi baby, surprise, sabi ko bago tinaas ang paper bag na hawak ko. Nakangiti pa rin ako pero hindi ako sigurado kung mukha pa rin bang natural sa mukha ko dahil sa pagpigil ko ng mga luha ko. Babe, sinong nandyan? Bakit ang tagal mong bumalik sa kwarto? Tanong naman ni Fatima. Naglakad pa ito palapit sa amin at tumaas ang kilay nang makita ako. O nandito palang ex-girlfriend mo. Hi, sorry hindi ko na kasi alam kung anong itatawag sa'yo Kim. Sarcastic na wika ni Fatima. Nainsulto ako sa mga sinabi niya pero mas nangibabaw ang sakit. Pinigilan ko ang sarili ko at hindi ko siya pinatulan dahil hindi naman away ang ipinunta ko dito. Pumunta ako dito para bawiin ng lalaking alam kong sa akin talaga noong una pa lamang. Babe, saglit lang. Hintay mo na lang ako dyan, babalik din kaagad ako. Sagot ni Lucas. Umakbang siya palabas ng boarding house bago sinarado ang pinto. Babe? Lucas, babe na rin ang tawag sa'yo ni Fatima? Tanong ko. Basag na ang boses ko at anumang oras ay sasabog na talagang mga luha ko. Bumuntong hininga naman si Lucas. Oo kasi boyfriend na niya ako at girlfriend ko na siya. Sagot niya. Boyfriend? Paanong mangyayari yon? Hindi pa tayo break baby? Nangangatal na ang mga labi ko at mabilis na ang tibok ng puso ko. Ay, hindi pa ba tayo break? Hindi ba 3 days ago lang ay inaway-away mo ko? May pa walkout ka pa nga kaya I assume na break na tayo. Sagot naman niya. Baby, nagulat lang ako. Kung ano man ang mga sinabi ko noon at ginawa ko, hindi ko sinasadya yun. Kaya nga nandito na ako para ayusin yun para maayos na natin to. Hinawakan ko ang kamay niya pero kaagad niyang binawi. Umiling si Lucas. No Kim. Wala na tayong dapat na ayusin pa. Okay sige, ganito na lang. Kung para sa'yo, hindi pa tayo break noong nag-walk out ka sa boarding house ko 3 days ago. Ngayon Kim, I'm breaking up with you. Hindi ako papayag. Hindi ako makikipag-break sa'yo. Matigas na sabi ko na pumutol sa sinabi ni Lucas. Desperada na ako at hindi ko bibitawan si Lucas dahil alam kong mahal niya ako. Kim, pwede ba? Hindi mo ba nakikita? Ayoko na. Ayoko na ng ganito. Mataas na ang boses ni Lucas. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa harap ng boarding house niya dahil kung nagkataon ay baka may nagla-live video na sa amin sa social media. Anong ibig mong sabihin ng ganito? Halos hindi ko na rin maintindihan ang sinasabi ko pero pigil na pigil pa rin akong umiiyak. Ayoko na ng ganito. Ayoko na sa'yo. Hindi ko na matiis na makasama ka pa lalo na sa public place. Ayoko nang pinagtitinginan tayo ng mga tao. Kim, gusto ko na ng normal na relasyon. Dire-diretso ang sabi ni Lucas na parabang wala nang pakialam sa kung ano man ang mararamdaman ko sa mga sinasabi niya. Bakit parang ibang Lucas na ang kaharap ko sa ngayon? O siya talaga ang totoong Lucas? Normal na relasyon? Ano bang tingin mo sa relasyon natin? Ano bang tingin mo sa akin abnormal? Tuluyan ang hindi napigilan ang mga luha ko. Nanlalambot na ang mga tuhod ko pero pinipilit ko pa rin manatiling nakatayo sa harapan niya. Bumuntong hininga si Lucas. Kim, alam mo naman kung anong ibig sabihin ko sa normal na relasyon, hindi ba? Ayoko na sa'yo. Ayoko nang makipagrelasyon sa isang kagaya mo. Ayoko nang makipagrelasyon sa isang bakla, wika niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Malakas na dumapo ang palad ko sa pisngi ni Lucas. Mas malakas ang sampal na ginawa ko ngayon kumpara noong unang beses na nasampal ko siya 3 araw na ang nakakalipas. Pero kahit gaano pa kalakas yun ay parang hindi naman nabawasan ng milyong-milyong karayom na tila sabay-sabay na tumutusok sa puso ko ngayon. Napailing na lamang ako habang lumuluha, Papa Dudut. Lucas, oo, trans woman ako.
Pero normal akong tao. Alam mo, tama sila eh. Manggagamit ka lang. Dapat nakinig na lang talaga ako sa mga kaibigan ko pero thank you. Thank you kasi pinarealize mo sa akin na may isa pa talagang lalaki na kagaya mong nag-i-exist dito sa mundo. Yung lalaki na ang tingin sa amin mga trans woman ay ATM at libreng department store. Thank you kasi pinagmukha mo sa akin kung gaano ako nagpakatanga sa'yo. Wika ko. Kim, look, I'm sorry. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan kitang mahalin pero hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang magmahal ng isang bakla. Sabi niya na para bang walang pakialam kahit pa nasasaktan ako. Wag na wag mong gagamiting dahilan ng pagiging trans woman ko sa kasinungalingan at kakapalan ng mukha mo. Na kaya hindi mo nagawang mahalin ako dahil bakla ako. Lucas, in the first place, alam na alam mo talaga ang dahilan kung bakit mo ako niligawan. Niligawan mo ko para gamitin at hut-hutan ng pera, ang sabi ko. Natawa na ako noon. Natawa ako sa sarili kong katangahan bago nagbitaw ng malalim na buntong hininga. Pinunasan ko ang mga luha ko at wala rin namang saysay kahit magdrama pa ako sa harapan niya. And one more thing, hindi ka marunong magmahal, Lucas. Dahil ang pagmamahal ng isang lalaki, babae o baklaman na kagaya ko, hindi yan tinitake advantage. Ina-appreciate yan. Pinapahalagahan. O trans woman ako. Nasa paningin ninyong makikitid ang utak ay hindi isang totoong babae. Pero alam ko at naniniwala ko na hindi naman kailangan ng kasariang pambabae upang matawag na totoong babae ang isang tao eh. Nasa puso yan. Sigurado ako na itong baklang puso ko marunong magmahal ng totoo at walang inaapakan na ibang tao. Huling sabi ko sa kanya. Hindi ko na siya muli pang hinintay na makapagsalita, Papa Dudut. Tumalikod na ako sa kanya at naglakad papalayo. Ayoko na namang marinig ang sasabihin niya ang mga kasinungalingan niya. Tama ang mga kaibigan ko na naloko na naman ako. Inayaan ko na namang magamit ako ng isang user na kagaya ni Lucas. At kung may pinagsisisihan man ako sa mga nangyari sa amin ni Lucas o sarili ko, hindi yon ang pera na nagastos ko para sa kanya o sa relasyon namin. Kung hindi ang mga oras at pagmamahal na nasayang na sana'y inilaan ko na lang sa mga taong totoong tanggap ako at ang pagkatao ko bilang isang trans woman. Papa Dudut, salamat po kung sakali man na mapili at mabasa ninyo itong sulat ko. Sigurado kasi ako na marami ang pwedeng makarelate sa kwento kong ito. Maraming kagaya ko ang ginagamit at sinasaktan ng ibang tao. Pero ang mga kagaya ko na ginagamit, hinuhut-hutan at sinasaktan lang, alam ko na darating ang araw na may magmamahal din sa atin ng totoo. Hanggang dito na lamang po ang proud trans woman ng Cavite, Kim. Marami tayong iba't ibang tao na makikilala at pagdating sa relasyon ay hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala at nagmamahal ng todo-todo. Hindi lang kasi pera ang pwedeng ma-scam sa atin, kung hindi pati na rin ang pagmamahal na nararamdaman ng puso natin. Maraming salamat kay Kim sa pagbabahagi mo ng kwento mo at masakit man ang pinagdaanan mo. Alam ko na patuloy ka pa rin magpapakatatag para sa sarili mo at sa mga taong totoong nagmamahal sa iyo. At kagaya nga ng huling sinabi mo, sigurado rin ako na may isang tao na nakalaan para sa iyo na mamahalin ka ng tapat at totoo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-post, mag-send ng inyong mga comments at mag-like, mag-share at mag-subscribe syempre sa Papa Dudut Stories. Ganon din hanapin po ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.